Alright, good morning. Hindi, hapon na ngayon, literal na hapon, like alas 3:41 ng hapon. December 21, it's summertime. It's summertime ba? Ano siya, no? Vacation time, hindi siya summertime. It's vacation time. Summer sa Pilipinas means summer yung tag-init, no? And the rest is tag-ulan. Pero kumbaga today is ano siya, bakasyon dahil tapos sa mga Christmas party sa trabaho, sa mga kumpanya, opisina, mga paano pa mga sa eskwela. So kanya-kanyang bakasyon ng mga tao ngayon, no? Punta-punta kung saan-saan. So tayo, next year pa tayo. Abangan, no? Saan kaya tayo pwedeng gumala next year? Abangan. So, syempre, puntahan natin yung dalawa sa maraming kumbaga dalawa sa mga paborito kong syudad, di ba? Marami akong mga gustong puntahan ng mga syudad. Ang dami kong mga favorites, pero merong dalawa. Pupuntahan ko yan by next year. Saan kaya yun? Excited na ako. Oo. Adventure na naman to next year, mga kagala. So, abangan. For today's video pala, syempre na-miss natin ang mga taga Davao. Shout out dyan. Na-miss nyo siguro yung content natin na sasakay ng jeep, ikot-ikot buong city, kahit sa Poblacion District lang, no? At least makapaglibot tayo sa Davao. So ako man din, no? Na-miss ko rin yung ganong ginagawa ko, like pagkagising, lalabas, tapos sakay ng jeep sa front seat, tapos dadalhin ko kayo kung saan ako dadalhin ako yung mga kapalaran, no? Ng tadhana. So sinasama ko kayo. Pero ngayon meron tayong direction. Papunta tayong Landers sa may if tourist. Pero hindi mo na Landers ang ating content, ha. Kumbaga yung way lang ba, Route 11 yung sasakyan natin para madaanan natin itong kahabaan ng Boulevard hanggang sa makarating tayo sa may Landers, sa may if tourist. Mahaba ang if tourist, so Landers is ano siya, no? Maituturing na siyang intersection sa GP Laurel Avenue. GP Laurel intersection, if tourist. Merong gasoline station dyan, tapos sa unahan yan, likod. Merong parang Loyola yata na funeral homes, tapos yun na yung Landers. Na dating mga inuman yan dyan, yung mga Q1, Q9, basta inuman. Hindi ako masyadong na-expose dyan sa lugar na yan kasi hanggang Times Beach lang ako. Alam niyo yun, Times Beach, saka Bunggo yan. Ngayon, bali, may ipapakita ko sa inyo mga Pilipino, mga kababayan, mga hagala, i-showcase ko ulit yung ating lugar, Davao City, Boulevard, San Pedro Street, Boulevard or Quezon Boulevard, no? Mahaba to. Residential area itong Boulevard, parang consist of 5 barangays yata itong makikita natin, madadaanan within Quezon Boulevard. Tapos madadaanan natin yung San Pedro Street, kung saan wala ka makikita mga gawad ng kuryente, walang ganyan. Maganda yun. One of the oldest street din sa Davao. One of the oldest street, like mga 1900s, no? Pero syempre walang panama ang oldest street namin dito sa Cebu, Manila and Iloilo. Cebu, Iloilo, yun ang mga lumang syudad sa Pilipinas kung saan nagsimula ang sibilisasyon ng mga Bisaya at mga Ilonggo, di ba? So itong mga Ilonggo or Hilonggo, Hiligaynon, Karayab, and mga Cebuano, Bulanon sa Davao or sa Mindanao, panigurado sureball tayo dyan. Ang kanilang mga ancestors, ang kanilang mga kanunuan ay nagmula pa sa bayan ng Iloilo and Cebu. Kaya para sa akin, may tuturing ko talaga na cradle of civilization ng mga taga Mindanao, except sa Muslim, ha, kasi civilized na ang Muslim bago pa dumating ang mga taga Iloilo and taga Cebu. Pero may nag-comment naman na taga Iloilo na parang hindi yata daw Muslim ang talagang original na first settler or first civilization sa Mindanao, no? Parang Hiligaynon daw, I don't know. So hindi ko pa masyadong na-explore yung ganong information or yung ganong history. So again, Route 11 yung ating sasakyan. Madadaanan natin ang portion, no, some part of Quezon Boulevard, tapos San Pedro Street na wireless. Ang ganda talaga dumaan doon kasi wala siyang wireless.
O nga pala, bakit tinawag din na wireless yung madadaan nating wireless din mamaya na literal, na hindi naman siya literal na walang wire. Oh, so underground cabling system na lang, no? So Quezon Boulevard, tapos underground cabling madadaanan natin sa San Pedro Street, tapos wireless. Ang wireless diyan matatagpuan ang mga lumang sementeryo sa Davao, public cemetery. Tapos diyan din madadaanan yung Brokenshire, Madapo Hills area, mga ganun, no? Tapos after nung wireless, dadaan tayo sa Circumferential Road, maliit lang na portion yon. Pagkatapos sa RMC, Lopez Haina, tapos ayun na, papunta na tayo ng F. Torres all the way to Landers. Alright, Route 4 na lang tayo mga kagala kasi we're not able, hindi tayo pwede sumakay ng Route 11, napaka-traffic. May pupuntahan pa mamaya ng 5 alas 6. So nabago yung ano natin, no, ruta. Imbis na Route 11 yung sasakyan, para madadaanan natin yung ano, yung Barangay Wireless or Madapo Hills portion or part. Tapos magano tayo F. Torres. Pero I changed my mind na wag na lang, no? Since ang akin na din naman talaga pinakapunteriya ay yung Landmark, I mean Landers, no? Superstore na pupuntahan. So mag-Route 4 na lang ako. Kasi itong Route 4 dadaan din naman to sa ano, dadaan din siya sa kalye kung saan wala ding wires, no? Head wires no more. Underground cabling system na isa rin sa pinaka-iconic na lugar sa Davao, pinaka-iconic na places. Kumbaga, kapag kayo ay dayo sa Davao, mamamasyal kayo dito, pupunta o kung ano mga, kahit dadaan nga lang kayo ng Davao, no? Kahit hindi kayo sa pupunta ng Davao like Tagum, Panabo or Digos somewhere. Tapos dito kayo dadaan sa Davao City para dito kayo lalapag. Mga taga-Jensen, no? Shoutout. Maraming mga na-i-guide ko ng mga taga-Jensen. Na-i-guide ba? Maraming natulungan sa aking mga tutorial and mga travel guide. Paano sumakay ng eroplano, bus, papuntang Ecoland, terminal, taxi, kung ano na pang mga information na gano'n na mga content, no? Content, information content. Mga how to, paano. So, dami mga taga-Jensen and Cotabato na yun na nga, instead na doon sila bababa sa Awang International Airport of Cotabato City or sa may General Santos City Airport, dito na lang sila sa Davao dadaan kasi mas mura daw yung ano, mas cheaper ang pamasahe, plus hindi siya ganun ka stressful and hayahay daw. Tapos mayroon pa silang opportunity na makapag window shopping, ang iba makapag shopping, although mayroon naman silang mga shopping malls, marami, no, sa Jensen. Pero syempre sikat, parang siguro sikat ang Davao, no? Parang ano sila, curious or talagang interested sila masyado sa Davao, kaya talagang hindi nila i-feel na mag city tour sa Davao City. So ngayon, kung maliban sa mga taga Jensen, Cotabato, kung saan man sa Mindanao na dito dadaan sa Davao para makauwi sa kanilang probinsya, so ako din ay nananawagan na galing. So recommended ko rin sa mga taga Luzon and Visayas na first time pumuntang Davao or nakapunta ng Davao dati pero iba na kasi ang Davao noon tsaka ngayon. So wag nyo kumbaga try to explore downtown area, City Hall, no? City Hall, kumbaga wala naman tayong masasabing special sa City Hall. In fact, mas ganda pa nga ang People's Palace sa Cotabato City kumpara sa City Hall namin dito sa Davao. Pero ang point ko doon, kailangan yung puntahan yung CM Recto and San Pedro Street kasi doon yung makikita yung aming kalsada na wala kayong makikitang head wires. Kumbaga parang sa sinasabi nila na third world country, di ba, ang Philippines, Southeast Asia, somewhere sa Southeast Asia, third world country. Pero ang Pilipinas, although hindi man talaga siya third world country, yung developing country siya. Ano ba talaga dapat sabihin dyan? Bakit ang iba nasasaktan pag sinabihang third world country ang Philippines? So ako, wala, hindi ako apektado. Parang kasi palibasa, di ko masyadong naintindihan yun eh. Third world country, parang walang makain, ganun, mahirap, pulubi, mga patay gutom. Parang hindi ako apektado kasi di naman kami, kahit mahirap kami dito sa Davao, hindi kami patay gutom kasi ganyan dito, Pasko, kahit wala kang pera, di ba, walang trabaho, walang pera, walang regular jobs, no? So syempre wala kang matatanggap na sahod, wala kang matatanggap na bonus in the 13-month pay. But still, di ka magugutom sa Pasko at New Year kasi merong namimigay ang ating mga gobyerno dito, no? Per department, merong Office of the Vice President,
yung kay Polong Duterte, yung si Congressman o Mayor's Office at kung ano pa mga departamento dito sa ating City Government of Davao, namimigay ng mga tawag nito, mga gift cert sa binibilahan, sapatos. So namimigay ng mga regalo. Naalala ko lang dati, shout out sa mga taga Cebu, 2021 kayo nung binagyo Odette. Yung time na yon namigay ng ng mga regalo dito sa Davao, ang mga taga Davao, gift cert ba, tapos siya, gift packs gano'n, no? Tapos online siya, tapos i-claim mo siya, dalhin mo yung cellphone mo, tapos parang i-grocery, isa-shopping, i-claim. Nakalimutan ko paano yun, hindi naman kasi ako taga Davao noon taga Cavite ako noon, kasi kaya wala akong gift package. So sa pamilya ko, yung mga natatanggap nila galing kay Mayor Sara, hindi nila claim kasi mayroong option doon, claim or donate, no? So ang mga taga Davao, ang hindi, imbis na i-claim ang mga package, no, or mga gift package, Christmas gift package, so ang ginawa nila, dinonate na lang para sa Odette, bagyong Odette sa Visayas o kung saan man parte sa Pilipinas na nasalanta ng bagyo. So dito sa Davao, sabihin nyo third world country ang Philippines, so patay gutom. Patay gutom, walang makain, dukha, mahirap, pulubi. Well, maraming mahirap sa Davao. Mantakin mo 9% ang poverty incidence dito. So mataas yun kumpara sa poverty incidence ng Iloilo, ng Bacolod, Cebu, ng Makati, QC, Mandawi, di ba? So mataas ang poverty incidence ng Davao, 9% or almost konti na lang, ilang basta mga 9.7, no. So i-round up na natin yan into 10%. So ibig sabihin nun, sa 1.8 million na residente sa Davao, nasa mga 180,000 ang poverty incidence dito. Mga mahihirap na, sabi nga nila. Tinanong ko pala ang meron akong tinanong na taga DSWD. I know for sure na malaki ang katangkulan nun sa DSWD. Tapos sabi ko, ma'am, yun bang poverty incidence, ibig sabihin nun ba yun mga taong hindi nila kayang bilhin ang mga basic necessity like bigas, pagkain, ganun, ulam, pamasahe, pang clothing or pa man, shelter siya. Tama yun. Tapos sabi ko, yun sila ba yung automatically na makatanggap ng financial assistance from government, kung tawagin natin na purpose? Sabi niya yun. Pero yung poverty incidence, nagbabago ang status niyan kasi may iba na makaahon na sa kahirapan, lumaki na yung mga anak, may trabaho na, so hindi na sila pasok sa purpose. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na sila sa poverty incidence. Kumbaga doesn't mean na nabawasan ang graduate na sila, hindi na sila nabigyan ng purpose kasi nga hindi na nga sila qualified kasi malalaki na mga anak, wala nang pinapaaral, may trabaho na. So hindi ibig sabihin na matatanggal sila sa poverty incidence kasi may iba pa rin na kahit natanggal na, wala na sa qualification sa purpose beneficiary, still pa rin sila, nabilong pa rin sila sa poverty incidence kasi nga poverty incidence. So parang hirap makabili ng mga basic needs. So dito sa Davao marami, 180,000. So it's quite huge number, big number yan 180,000. Parang mas malaki pa siya, mas marami pa siya na bilang kumpara sa population ng Daet, Camarines Norte or Island Garden, City of Samal. Island Garden, City of Samal, last time I checked 2020, nasa 110 population lang sila, pero city na yun Tapos yung Daet, Camarines Norte, napuntahan ko yun, maganda yun, no? Bagasbas Beach, may surfing area yun nila. So 111,000 ang kanilang population. Ang Daet, Camarines Norte, siya yung capital town ng kanilang probinsya. Doon matatagpuan ang kanilang kapitolyo. So yan lang, bali masasabi ko na ang Davao City, itong 180,000 pwede na silang ilipat, no? Kung kasama man ako doon, pwede na kaming ilipat, kami mga PI or poverty incidents, pwede na kaming ilipat sa isang isla at bumuo ng sariling LGU. Di ba? Pwede yun, no? Para itong Davao City, 100%, kumbaga 0% poverty incidence na sila. Gusto niya yun.
So pinaka mababa kasi na poverty incidence sa Pilipinas, Makati, like 0.02. Grabe yan, late nun. Nasa parang ang kanilang population is sa 600,000 or 700,000 ang Makati. Tapos ganun ang kanilang percent. Parang nasa mga ano lang 1,800 lang ang kanilang poverty incidence sa Makati. Di ba ang ganda noon, di ba? Nakatuwa. Sana all ganun sa buong Pilipinas. Like we are 120 million ang Pilipino, tapos ang poverty incidence natin nasa ano lang mga 0.01% or nasa 1,000 lang katao. Sila na talaga yung yung gustong tumira sa gilid ng kalsada. Sa traffic, no, talagang yan ang tinutukol ko sa mga hagala dito sa Davao na huwag kayong pakumpiyansa. Huwag kayong pakampante dito. Lalo kung madalian yung mga transaction ho ninyo, huwag kayong pakumpiyansa talaga na magbiyahe ng Filipino time. Kasi dito sa Davao, hindi na applicable ang Filipino time, unlike before, no? Na minutes na lang, mga ilang minuto na lang bago malate. Tsaka pa isakay ng jeep. Dito wala, hindi na siya uso ngayon, no? O, tinanong to. Partida, ngayon ha? Huwebes. Walang pasok, di ba? Pero kita mo, daming sasakyan. So, third world country, Philippines. Pero hindi na siya may tuturing. So, yun ang bali. Punta kayo ng Davao. Punta kayo ng Davao kasi despite sa tag-as at mahirap na bansa ang Pilipinas, third world country, developing country, or thriving country, no? Or struggling country. Dito lang kayo makikita sa Davao ng underground cabling system and sa may Mandurriao Diversion Road, Iloilo City. Huwag niyo isaling yan na naman kayo no? Magko-comment meron kami sa BGC 350 hectares, walang gawad ng kuryente Ang sinasabi ko dito, yung hindi siya pamamayari ng mga private entities, no? Hindi siya mga private sectors, hindi siya gawa ng mga corporation. Yung sabi ko, gastos talaga siya ng city government. Billions 'yun. Grabe yung parusa para sa mga Pilipino, sa mga tao, mga residente, mga Davaoenyo. Kumbaga hindi siya pwede i-credit sa mayor lang, hindi siya pwede i-credit sa mga engineers lang dito sa Davao, hindi siya pwede i-credit sa mga taxpayers lang, kundi credit din talaga ko doon sa mga Davaoenyo kasi talagang isa sila sa nagtiis, no? Talagang nagsakripisyo sa traffic, maliit na kalsada, maalikabok kasi nga ginagawa binobungkal, di ba? Nung time na yun, naalala ko yun, nasa Manila ako noon or nasa Cavite ba ako noon, basta dami kong nakikitang mga balita sa Davao na problemado nga sila. Kumbaga umiinit ang ulo kasi nga sa sobrang traffic kasi napakasikip ng daan ng gawa ng ginagawa yung underground cabling system. For example, si Kuya yan, rider. Kuya, sa to nga year itong underground cabling ang kuha na to, ato ang Claveria. Sa to nga year, sa 2017, 18, 19. Kato kong gibungkal ang Claveria. Yung sa lalong mga Kurente. 18. 2018. Kanya sa experience mo to bilang driver, ay mga pasahero, sige solo no. Traffic Traffic kayo. Yeah, pag muulan, mga shot sa kwan, bangag. Bulang. Yang ilang trabaho ko, guba dito. Guba diri pa ko giwas. Ano po? Pila mo ka dugay gito yung antos no? Okay. Anto nga marana na dra pero pag kita ninyo humana ang Claveria. Okay na. Hayahay kayo no. Hindi na po, kay guba man po diya. San Pedro. Tangan na po diya ng lalong. Di ba? Pasok karon, okay na ang San Pedro, okay na ang kuan, okay na ang Siem Recto. Di ba makayan mo nga mao ni among gihaguan mga driver sa una. Grabe ka traffic, di ba? Di ba sa traffic to sa kanang gamay lang, one lane lang. So yun no. Tungod sa pagkupin sa Costa Road sa Ikulan Drive. Open. No. So yun no, bali kami naman nung time na yun 2016, 2017, 2018, 2019 kami naman ay nagtitiis, nagsasakripisyo naman kami mga pasahero na taga Caloocan, taga Fairview. So Fairview ako noon, nakatira sa may Maligaya, Fairview corner Caloocan, yun, kumbaga parang boundary sa may SM Fairview. So, ang aking inuupahang bahay ay nasa nasa likod lang ng Fairview Terraces. So kami naman ay pumupunta ng mga EDSA basta Manila kasi pinaka
doon talaga lahat na nagtatrabaho, mga taga Bulacan, taga Rizal, taga kung saan mang probinsya sa Calabarzon, talagang pupunta ng Manila, Quezon City, City of Manila, Makati, Mandaluyong para magtrabaho. So, kami mga taga northern part, doon sa may North Caloocan, kami yung mga nagsasakripisyo talaga, kami yung nahihirapan sa ginagawa ng mga proyekto ni Tatay Diggs, no, that time. So, yun yung MRT7 na napakagandang ano yan. MRT, ano yan, matapit ang ano, matapos yan. Pero dapat nga 2022, no? Pero ano na yung pitsa ngayon, 2024 na. Medyo delayed dahil nga din sa pandemic. Pero kahit pa pandemic, di ba, tuloy pa rin naman ang trabaho. So yun lang, napakaganda ng ano, MRT7. So kahit pa sabihin natin na mahirap para sa aming mga pasahero, yung one lane lang ang napakalapad na Commonwealth Avenue sana. Pero nito malapit nang matapos, talagang mapapakinabangan talaga ng madlang people, ng mga sambayan ng Pilipino. At isa na ako doon, may kinaba ako doon minsan. Siyempre pupunta ako sa tita ko, nasa Caloocan yun, pinakamalayo boundary sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang mangyari, di na ako matatakot na malit, di ba? Wala na akong pangangambahan na baka malit ako dito, imbis na babiyahe, mag-hotel na lang, no? Magla-lodge na lang malapit sa aking pupuntahan sa Maynila. Kasi nga, maniwala sa hindi, aabot ng 3 hours yung San Jose del Monte, Bulacan, papuntang EDSA sa may MRT, GMA, sa Kamuning, ganon. Pero dahil sa MRT7 na yan, no, mas mapapadali yung biyahe natin. Nasa mga 45 minutes na lang, pinakamatagal, via MRT. Ganun lang naman sa Pilipinas, no? For example, ngayon, modernization. Basta maraming maapektuhan talaga yung mga during improvement, no? Lahat talaga tayo, halos lahat tayo maapektuhan, lahat tayo magtitiis, madidisturbo. Gaya nitong phase out nga ng mga jeep, diba? So, ang pinakapangunahing nadidisturbo ay yung mga pasahero. Kasi nga kulang, no, shortage sa mga jeep, mga sasakyan. Pero sige lang, the moment na may labas na, simulan nang mag-ooperate yung HPBs or high priority bus, hayahay, di ba? So dito sa Pilipinas, ano tayo, talagang reklamo tayo kapag mayroong implementation na bago ang ating gobyerno, mapa national or local man. Now, sir. Traffic. So dahil nga sa sobrang traffic, imbis na magsa San Pedro si Kuya, wag na lang kasi ako'y bababa rin naman sa Landers, Faith Lanes. So shortcut na kami dito sa may GP Laurel. Sa una, diligid na ng Davao sana ko, no? Metropolitan na kasi ang Davao, eh. Walang ganitong senaryo. Anong araw pa lang, Huwebes. Anong oras? Mag alas 4. Alas 4 na ba? Alas 4 na. So tama, traffic time na talaga to. Itong oras. So yun lang, bali while nagpa-vlog ako dito, pinag-usapan natin kung ano ng mga topic, no? Anything goes under the sun. Tapos hindi pa rin tayo naka 23 minutes lagpas na. Pero dito pa rin tayo sa Boulevard. Kasi nga sobrang traffic. Paano pa kung nagano pa tayo, no, na Route 11? So anong oras na tayo makakarating ng Landers? So aabot tayo ng dilim. Kaya ito si Kuya, shortcut na siya sa GP, wait lang, ano to, GP Rizal. Kasi mga puro GP, no, GP Laurel, GP Rizal, mga GP, pinaos yung GP na yan. GP Rizal, GP Laurel. Diba? Ito yung mga area kasi na to. Shortcut talaga to nung araw. Kumbaga parang ano ba, secret passage sana sa mga taga Davao lang naman nakakaalam. Ngayon, tingnan mo, diba? Lahat ng mga sasakyan ay naghahanap talaga sila ng alternative route.
kuha sila ng mga alternative route kasi nagbabaka sakaling makalusot ng masabilisan pero mas malala, di ba? Mas lalo silang matatrap pa. Kaya minsan kailangan mo na talaga maging mahinahon. Patience is a virtue, parang gano'n. Kasi kung the more na nagmamadali ka, mas lalo ka matatrap, no? Kaya minsan mas maganda tanggapin na lang na traffic ka talaga. Tanggapin na lang na malilit ka talaga. Diba? Hindi na kami nag GP Rizal. Ito ay Padre Gomez. Tama ba? Ay, Aurora? Aurora. Tapos Bonifacio. O, dito. Pwede din. Arshaga. Oh, grabe traffic ko. Good luck. O, ano? Bibili ka pa ba ng sasakyan? Bibili pa rin, siyempre. Basta, no? May sasakyan ka nga, wala ka na parkingan. Tapos yung mga establishment na papuntahan mo, kulang din sa parking space. Tapos, masikip din ang kalsada, di ba? Marami din sasakyan, traffic. Kaya, parang ikaw na may pera na gusto bumili ng sasakyan, parang ng 4 wheels. Parang magdadalawang isip ka na lang tuloy. So, yun lang siguro mga gala. Thank you for watching. I-off ko na tong ating vlog tapos para ipakita ko sa inyo yung ano natin, yung Siem Recto tour or road trip Siem Recto. Ito ay Bonifacio Street, ha.